At may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, Bibi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na Bibi Time tungkol sa usaping pagkakalat. At napakinggan nga natin ang sulat na ipinadala sa atin ni Eunice para sa pinsan ng boyfriend niya na si Honey. Si Honey na may pangmalakasang galawan pagdating sa mga kalalakihan. Grabe no, sa kwento niya, dumayo lang siya para sa isang inuman pero nakailang points si atin yung Honey. Ay, si Eunice pala. Ay, sino ba yun? Basta yung babaeng kung sino-sino yung inano nung gabing yun. Oo, diba? Ito naman ding si Eunice, si atin yung girl for the kwento rin ng kinuwento sa kanya eh, no? Talagang chismosa rin eh. Oo, yan ang alamat ng sikreto, diba? The more na sabihin mong atin-atin lang to, mas kakalat ang sikreto mo. Ewan ko ba? Madali tayong masyadong magtiwala sa iba. Sasabihin sa atin, oy, wag mo sasabihin to sa iba. Atin-atin lang to. Alam mo ba, si ganito ganyan. Tapos, pag ikaw, nakasagap ka ng ganong kwento, ipagkakalat mo rin sa iba. Sasabihin mo rin yung katagang, oy, sa atin lang to ha. Hanggang sa alam na ng lahat. Diba? Oo, pero siguro, kaya rin naman na naikwento yun ni atin yung Eunice, diba? Hindi niya rin siya masisisi kasi yun din naman yung root ng lahat-lahat kung bago siya nakaramdaman na pati pala yung jowa niya ay hinaharot na mismo nung pinsan niya na si Honey, diba? Ay, ka talaga namang kontrobersyal. Bakit mo inaagaw sa akin ang pinsan mo? Oh, yan ang best example ng wala naman akong pakialam sa trip mo sa buhay. Basta wag mo lang akong idadamay. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Lahat ng uri ng pagkakalat pwede mong gawin kasi buhay mo yan. Walang pakialamanan. Pero once na nandamay ka ng ibang tao, once na idamay mo ko at yung taong mahal ko, once na i-include mo kami sa kwento ng buhay mo, ay... Diyan talaga tayo magkakatalo. Once na ipabilang mo kami sa mga iaagrabyado mo. Diba? Actually, wala namang pakialam yung letter sender kahit magkalat ka na magkalat, kahit sino-sinong lalaki yung makatsok-tsak-chenes mo dyan. Pero, yun kasi nagmulat ng katotohanan sa kanya na shocks. Kung kaya mong gawin yun sa iba, especially aware ka na may jowa sila, tapos nakikipag-anuhan ka pa. At nakita ko na hint na yun na kaya mong gawin yun sa boyfriend ko na pinsan mo. Maaalarma talaga ako. Maaalarma kahit sino. Diba? Na especially nakita mo na ebidensya dun sa phone ng boyfriend mo na bakit yung pinsan mo nagsisexy dance sa'yo? Diba? Nakaka-alarma talaga yun. Nakaka-utik yun. Kaya ikaw, ate girl na nagkakalat, yung bubog mo, wag mong ibigay sa iba. Kung minsan sa buhay mo nasaktan ka, wag kang mandamay ng iba. Hindi sapat na dahilan na sinaktan kang minsan tapos mandadamay ka ng kung sino-sino. Idadamay mo yung mga relasyon na nananahimik, na maayos ang takbo. Tsaka hindi lang yun grabe no? Talaga ba? Pati pinsan mo, lalandiin mo? I mean, yes, oo, sige, given. May galit ka sa mga kalalakihan dahil minsan kang nasaktan. Valid naman yun, no? Na meron ka talagang hinanakit. Pero para sa'yo, ito ba talaga yung pinaka-best way para ma-relieve ka?
Para gumaan yung pakiramdam mo after kang masaktan ng isang tao? I don't think so. Yun ba yung way mo para makaganti doon sa taong nanakit sa'yo? Ang gumanti sa paraan na ikaw lang din naman yung talo? Kaya sana hanggat maaga pa, hanggat wala ka pang pinagsisisihan, matauhan ka na. Maliwanagan ka na sa ginagawa mo, mas lalo ka lang napapasama. Na yung pagganti mo sa lalaking nanakit sa'yo ay napupunta lang din sa wala. Imagine kapag nalaman ng ex mo na nagkaganyan ka dahil sa kanya, sa tingin mo ba masasaktan siya? Sa tingin mo ba worth it yung paggantihan mo siya? Hindi. In fact, matutuwa pa yun at marirealize niya na ganito palang klase ng babae yung nasaktan ko. Buti na lang pala iniwan ko siya. 'Di ba? Pwede ka naman maging rebellious eh. Pwede kang magrebelde sa paraan na uunlad ka. Pwede kang magrebelde in a positive way kung saan ay mas paglilinangin mo yung sarili mo, 'di ba? Mas magiging mabuti kang tao para makita ng ex mo na, "Shucks, ito ba yung pinakawalan ko? Sayang naman." 'Di ba? Doon ka sa panghihinayangan ka. Hindi yung sa mas lalo kang magmumukhang katawa-tawa. Kaya magbago ka, may tsansa pa, may pagkakataon pa. At para kay Ate Eunice, na naging biktima ng boyfriend niya at ng pinsan nito, alam mo, iwan mo na yung boyfriend mo, oo. Wala nang pasikot-sikot, walang paligoy-ligoy, iwan mo na yan. Walang kwenta yan, imagine, nakikipaglandian sa pinsan, yak! Iyo, kadiri! Kahit pa sabihin mo na pinsan niya lang yun at walang mali siya, maling-mali talaga, oo. Kahit sabihin mo at balik-baliktarin mo ang mundo na walang mangyayari sa dalawang yan, magpinsan niya na, hindi ka sure. Kahit nga lokohan nga lang, di ba, na ikikis ka ng pinsan mo, nakakadiri ng isipin, yak, iyo, kinis ako ng pinsan ko, kadiri. Di ba, yun pa kayang magsisexy dance sa harapan mo, yung pinsan mo na para mo ng kapatid. Asan yung mama niyan? Bakit hindi binabantayan yan, ha? Asan mama? Pakisabi sa mama niya, nagkakalat yung anak niya, magdala siya ng pamalo. Kaya mga yes friend, this is a reminder na kahit gaano tayo katiwala sa mga partner natin, kahit gaano tayo kasigurado na hindi yan magloloko, dapat maging vigilant pa rin tayo sa mga galawan nila, especially kapag may iba silang kasama, especially kapag wala ka sa paligid niya. Diba? Because we'll never know. Maaaring yung partner mo very good, perfect star sa paningin mo. Pero once na may makasama yung ibang tao, once na mahalubilo yan sa mga loloko-loko, may tendency. Ay, nag-overthink. Nag-overthink lalo na si ate na yung jowa niya hindi pa umuwi galing inuman. Kasama lang daw yung mga kaibigan. Ay, di ka sure. Sabi niya puro lalaki lang sila doon. Bakit may bag ng babae? Bakit may bag ng babae dun sa picture na sinend sa'yo? O ano? Pauwiin mo na yan. Nako, baka ma-take out pa yan. Ayos, diba? Sabi naman nila, dapat daw yung mga jowa natin, hindi na yan binabantayan kasi alam na dapat nila yung ginagawa nila. Exactly! Nakuha nyo. Dapat talaga hindi na yan binabantayan kasi alam nila yung responsibilidad nila, alam nilang committed sila. Pero since yung jowa mo ay parang anak mo na rin, naalagain, kailangan pa rin niya ng patnubay at gabay, diba? Oo, kasi minsan, kahit nga kayong dalawa yung magkasama, diba, hindi mo mapigilan yung pagiging pasaway niyan. What more kapag
kasama niya yung mga tropa niyang loloko-loko, mahilig mambuyo, ay, mas magduda ka. 'Di ba? Sabi nga nila, the mouse is playing when the cat is away. Ano daw? Sabi, the mouse will play if the cat is away. Yon, mas magkatunog. Mas magka-rhyme, 'di ba? May monkey business yung jowa mo kasama yung mga kaibigan niya, kaya magduda ka na. Oy, overthinking overload. Ay, 'di ba? Kaya yung jowa mo kapag sinasabi sa iyo na alam ko na yung ginagawa ko, wag mo akong pakialaman. Magtiwala ka lang sa akin na ikaw lang ang jowa ko, ikaw lang ang aking lalandiin magpakailanman. Ay, duda ako diyan. 'Di ba? Kapag ayaw niyang magpagabay at ayaw niyang magpapatnubay, pag matigas pa rin ang ulo, yayain mo na ng hiwalay. 'Di ba? Oo, para hindi na makulit kasi hindi ka sure, 'di ba? Hindi mo na mo-monitor kung sino yung mga nandun, sino yung mga imbitado sa inuman. Hindi ka talaga sure kahit nga minsan nakala mo nagtatrabaho lang ng maayos yung jowa mo, hindi mo sure. May iba na palang kaharutan sa trabaho, 'di ba? May iba na palang ka-date sa pantry. May iba na palang binababa ang panty sa pantry. Charot. Di ba nga, sabi ng mga tao, daig ng soloterang marilaga ang mahinahon na dilag. Rar. O, bala ka na dyan, mag-overthink ka pa. Humingi ka ng assurance, bala ka dyan. Ay, so wala na ba mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo ang BB nyo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado, oy, para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM atin sa inyo ng 101.1 Yes FM. Makakasama nyo po si B-Boy Bibo mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong no problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby! Mwah, mwah.